Pinakamahalagang bahagi ng gawain, Panginoon. Mga minamahal, kung inyo pong mapapansin, yung takbo ng ating panahon na po, nasa huling panahon na po tayo ngayon. Kapanahunan. Ano? Nandiyan na po yung iba-ibang mga bagay na nagaganap sa ating mga kapaligiran. Pag binasa niyo Matthew chapter 24, nandiyan na po nakahana yan. Nagaganap na po ngayon. Verse 3, hanggang sa susunod yan, na po, yung paghahanda na ng mga bansa, nandiyan na po yan. Yung paglilindol, nandiyan na po yan. Katatapos lang mga nakarang ilang araw sa Taiwan, nasundan na naman sa Japan. Andiyan na naman po lahat ngayon na po hindi na po biro ang bahagi ng ating nararanasan. Paglitaw ng mga maling katuruan. Kaya sabi nga dyan sa ating responsive reading, suriin ninyo ang hindi nagpapahayag na si Kristo na parito sa laman ay Antikristo. Ay marami dyan, sinasabi lang, hanggang doon lang, tao lang si Kristo. Kasi hanggang doon lang, hindi talaga nagkatawang tao. Yun. So, marami na. Kaya makikita nyo sa Facebook, halos hindi magkamayaw, nagdidilim ang tao ng pinapasad ay ibang Diyos. Hindi na yung Diyos talagang totoo na Espiritu. Ang hinahanap ng Diyos, sambahin siya, sabi niya, sa Espiritu at katotohanan. Yung hindi nahihipo, hindi nakikita. Andito na po yan sa ating kapanahonan ngayon na nagpapaligsahan, namumulaklak ang bahagi ng relihiyon na sila ang unang tinatag ni Kristo dito sa mundo. Yan. Na namumulaklak na. Lahat, puro labanan, puro relihiyon. Yan pong ngayon, mga nagaganap ngayon. Na po, andyan na lumilitaw ngayon na nagsabing, anak siya, appointed Son of God, na lahat ng kaluluwa dadaan sa Kanya. Nakakalungkot yung mga ganitong katuruan. Ngayon, nandiyan na naman sa Facebook, ano po, bagong kulto na naman ang pumasok ngayon. Na marami na po yan, marami na po, para iligaw na ang tao. Ano po, na mga anak, na po, yung mga bahagi ng katuruan. Kaya nga sabi ko dito sa prayer meeting, mag-ingat kayo. Kasi may mga nag-aalok na ng Bible School online, no? Pero hindi nilalagay kung anong samahan sila. Hindi nilalagay kung anong doktrina mayroon sila. See? Ngayon, kung papasok ka sa kanila at mag-a-apply ka, tapos na. Hindi mo alam kung anong katuruan nila. Marami ngayon naniniwala na si Kristo Diyos. Ano? Si Kristo, anak ng Diyos. See? Tayo rin, anak tayo ng Diyos. Pero hindi sila naniniwala na si Kristo, Diyos, anak. May pagkakaiba yun. Binaliktad lang yun eh. Si Kristo, anak ng Diyos, pero hindi sila naniniwala na si Kristo, Diyos, anak. Tayo, anak tayo ng Diyos, pero hindi tayo Diyos, anak. See? Yan ang pagkakaiba natin. Yan. Kaya marami na ngayon, mga ganong paniniwala. Ingat po tayo na sa ating kapanahonan na ngayon. Na po? Okay. Oh. Ang sabi po ng ating teksto, John chapter 17, verses 14, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanglibutan kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan tulad ko na hindi rin taga-sanglibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanglibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanglibutan. Pagpalain ng Diyos
ang kanyang mga salita. Alam po nyo, mga minamahal, mas madali po na maka-encourage ang tao pag tinawag mo ang kanilang pangangailangan sa physical. Ano po? Nakita ko sa Facebook yung pangunahin ng El Shaddai. Ano na siya? Ganyan-ganyan na lang siya. No? Pangunahin ng El Shaddai. Ano po? Malakas po yun. Kasi ang kanyang tinatawag pansin, yung bahagi ng prosperity. Kaya sinabi niyan, baliktarin niyo lahat yung payong ninyo. Sahurin ninyo lahat yung pagpapala ni Yahweh. Kaya mga payong niyan, binabaliktad na ganyan. Yan. Mas madaling makatawag po yun. Kaya dinadapo yung mga ganon. Na po? Pag tinawag tayo ng mga bagay na pagpapalas sang libutan, na po? Pakaingat po tayo. Okay? Now, napakarami relihiyon po sa buong mundo. Pero sa dami pong ito, iilan lang ang nagtataglay ng katotohanan. Marami po hindi ginagamit ang Biblia. Baka dito in-encourage po natin. Magbasa po kayo. Na po? Karoon tayo ng konting panahon sa salita ng Diyos. Na po? Ito po ang pinaka-importante sa atin ngayon. Pansinin ninyo, kung yung ating physical, nagagawa natin ng panahon, baugan, ng mga bagay na kasisigla. Kaya hindi ka kakain lang, 2 kainan lang, makaramdam ka ng panghihina eh. Di ba? Sa physical, makakaramdam ka ng panghihina. See? Kumakain tayo 3 beses sa isang araw, minsan sobra pa ang iba, may merienda pa. See? Pag kumain ka, 30 minutos sa isang kainan lang, nakukonsume mo. See? Pero pagdating sa salita ng Diyos, kahit na 5 minuto lang, wala eh. Nakikita po natin yung ating buhay spiritual. Puro na lang physical, puro. Pero pagdating sa salita ng Diyos, kahit na konti lang, kahit na 3 minuto lang, na makapagbasa ka ng salita ng Diyos sa isang araw, malaking bagay na po yun. Pero ang problema, wala po. Mas sinahatak ang ating atensyon sa mga bahagi ng komunikasyon na kung saan. Mga cellphones na yan. Na po, bahagi na po yan na kung saan gadget na pain ng diablo. Okay? Okay lang. Hindi natin ano yan. Kailangan mo yan. Kakapagpalawak ng kaisipan mo. Pero kung ito na magkokontrol ng oras mo para ilayo ka sa Diyos, danger yan. Danger. Na kung paano nangangailangan po ng pagkain ng ating physical araw-araw, gayon din po nangangailangan din ng ating spiritual. Ang sabi sa verse 14, naibigay ko na o ibinigay ko na sa kanilang yung salita. Past tense po yan. Sabi diyan, nasa atin na. Hindi po lahat ng tao mayroon po nito. Ha? Hindi lahat ng tao mayroon. Sa kanila, reliyon. Ang sabi ng John chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo sa akin. Tama. Hanapin mo yung Diyos. Kaya may mga sumasamba sa puno, may sumasamba sa larawan, kasi wala sila nito. Andito yung katotohanan na nagpapayag na si Kristo Diyos ng Diyos masa Biblia. Ang problema, hindi lahat nagbabasa ng salita ng Diyos o nakakabasa ng salita ng Diyos. Ang iba takot dahil makikita nila yung kanilang kalagayan nasa Biblia. Yung mga umiinom, yung tadtad ng bisyo, mayroong patutunguhan yan. Kaya iniwasan nilang basahin yan. Ano po?
Ang iba naman, tinatakot dahil inaalis siya ng karapatan na basahin ito. Bakit? Matutuklasan nila, mawalan sila ng negosyo. See? Kaya ang tao, nagkakasya na lang doon sa mga bagay ng kanilang nililimbag. Kung ano kanilang piniling mga sipi na kanilang gustong ipahayag, yun lang ilalagay nila sa magasin at yun ang pababasa sa tao. Pero never ipababasa nila yung buong Biblia. Yan ang nagaganap po ngayon. Kaya kapag kaganyan, danger. Ano po? Marami pa rin ang papasok dyan. Dahil talagay nila ang kaligtasan dito sa loob. Okay? Pumasok ka rito, maliligtas ka. Yan ang kapangyarihan nila. Hindi dito sa sinasabi ng Biblia. Pag tiniwala ka, tapos na ang kaligtasan mo. John chapter 8, verse 32. Makikilala nila ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano yan? Basahin mo to, makikita mong katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Magpapalaya sa mga pamahiin, magpapalaya sa mga myth, alamat, magpapalaya sa mga kasabihan o kung anong katuruan, magpapalaya sa bisa ng kasalanan, magpapalaya sa bisa at kamatayan sa impyerno. Dito po yan, hindi dito. Kaya pag tayo nangaral ng labas dito, wag na kayong pumasok. Dadaling ko kayo sa impyerno. Ito pinahayag natin para mabasa ng lahat. Makita. 1,000 taon ka man maging member dito, hindi ka maliligtas. Kung layunin mo, maging kaanib lang. Kung hindi talaga relasyon mo sa Panginoon, dadaling kita sa impyerno. Ito po yung salita na ibinigay sa atin. Ito yung katotohanan, meron po tayo na wala sa marami. Anong katotohanan po yun? Alam niyo kung anong katotohanan mayroon tayo? Si Kristo. Isa lang yan. Marami nagpapahayag. Naririnig ko yung isang nakasutana eh. Ang sabi niya, tayo ang tunay. Tayo ang binubuksan ko na ito ngayon para mabasa nila. Tayo ang tunay. Kasi yung lugar natin, yung natin, tayo ang pinakamaraming santo. Hindi ko nakuha yung sinong pangalang nakasutana na yon. Kakalungkot. Maraming santo. Kaya makita mo, ang kalendaryo ng araw, 365 days, puro pangalan ng santo yan. Pero lahat ng pangalan na yan, wala sa Biblia. See? Pagmamalaki mo sa akin, pagmamalaki mo na yung ikaw ang sama dahil marami kang santo. Ako, maano na ako ngayon, mahaplit na ako sa relihiyon. Dahil gusto kong hukayin ang katotohanan kumpara kay Kristo. Ang katotohanan na sa iyo, si Kristo. Marami pong relihiyon na walang Kristo. See? Ang iba, batayan nila sa pag-anib. Ang iba, batayan nila sa kinamulatan. Anong kinamulatan? Pag sinabi mong kinamulatan, pipirmi ka sa kinamulatan. Basahin mo yung kinamulatan. Roma 5:12. Yan ang kinamulatan. See? Ang kasalanan pumasok sa isang tao. Yun ang kinamulatan. Ang dala ng kasalanan yan, lahat nasarampak. Yan ang kinamulatan. Kaya na marami nga pahamak na tatayo ka sa kinamulatan. Kaya kung dito,
Sabi ko nga, bawat papasok dito kung layunin mo, maging kaanib lang. Kakalungkot. Na po? Biyahe mo, impyerno. 1 John chapter 5 verse 13. Sabi ng Biblia, isinusulat ko ito sa inyo, ang Biblia, upang malaman ninyo, mabatid ninyo, matiyak ninyo, na kayong nananalig sa anak ng Diyos. Ito po yung laman nito, anak ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Pag binalik mo rin sa talatang 11, sabi ron, at ito ang patotoo, the witness, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. See? Sa verse 12, ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Hindi yan pag-anib. Pinananahanan. Tinitirhan. See? Andiyan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya marami kahit basahin ito, talagang hindi maintindihan, hindi nila papansinin ang Biblia. Bakit? Wala silang Espiritu ng Diyos. Kahit anong gawin po nila. Kaya nakakalungkot. Pangkaraniwang tanawin na po natin. Marami pinanganak, tumanda, nangamatay. Pagkatapos na mamatay, wala na, pasimulan ng dasal, padasal ng padasal, walang katapusang padasal, na po, hinahanap, nagmamakawa para mapalipat yung kaluluwa ng kanilang mahal sa buhay. Pero walang kawawaan kung kailan magaganap. See? Ni hindi alam kung saan napunta yung kaluluwa. Yun ang kaibahan. Mayroon tayong katiyakan. See? Bakit sinasagawang ganong mga seremonya at mga ganong ritual? See? Para tulungan, wala na pong pagkakataon. Wala na pagkakataon. Itinakda sa tamang matay na misa. Pagkatapos kasunod, paghukom. Kung anong buhay mo. Dito, wala na pong palugit. Wala na palugit. Diretso ka sa iyong destinasyon. Kaya matagal ng patay, patuloy pang pinadadasalan. Dahil hindi alam kung saan napunta yung kaluluwa. Yan po yung totoo. Marami pong taong naniniwala kay Kristo, pero hindi nagtitiwala. See? Niniwala kayo dyan? Ang daming naniniwala kay Kristo, pero hindi nagtitiwala. Nakita ko sa Facebook, siguro ito, nakita na rin nyo. Abay, nakapako, nakaanong ganyan, nakabitin sa krus. Nakalapag primero. Nung bataki na ganyan, binatak. Pagbatak na ganon, ay hindi, lahat may tali. Nung pagbatak, hindi balanse yung pagkakabatak. Hindi mabigat banda ron sa kanyang kaliwa. Tapos binatak ng bigla. Nakita mo yung kapatid? Kapatid Robert, binatak yung kabila. Nabali yung bandang kanan. See? Nung mabaling ganyan, tapos gumanya na yung kanyang cross, yung kaliwa, tumama sa bubong, ay may kuryente, may wire ng kuryente. Tumalo na yung nandun na nakabayubay sa krus. Katawa-tawa. Sa lansangan yan, ginawa maraming tao. See? Naniniwala sila kay Kristo. Hindi siya sasagawa ng gono kung hindi niya nabalita na si Kristo pinako sa krus. Naniniwala siya. Pero wala siyang pagtitiwala ng Kristo ito. Binayaran na siya, kaya siya nandun. See? Pinipilit na gawin yung bahagi ng ginawa ni Kristo. Maraming ganyan. Marami. Nagdidilim ang sanglibutan. Humahagis ng kanilang mga panyo. Humahagis ng lahat ng mga bagay na pwede lahat. See? Pahipo, pahalik, paluhod. Naniniwala sila kay Kristo. Pero never na nagtitiwala. Kakalungkot. Sabi ko nga sana matauhan. Nakatauhan ngayon.
naalayan nila ng bulaklak, pagkain, lahat-lahat. Lumuluhod, hindi raw nila sinasamba. Hindi nila sinasamba. Once na lumuhod ka, kahulugan yun, worship. Okay? Pagalang daw, pagalang. Okay lang yun, pagalang. Picture ko, natural. Gagalang yan, alaala nila. Pag nilagay ko dyan, pero hindi sila luluhod. Okay? Ang pagluhod, worship. No. Maraming tao nakakakilala kay Kristo, pero walang personal na relasyon dito. Maraming tao na nakakilala kay Kristo, pero hindi kilala ni Kristo. Nasa Bible yan. Matthew chapter 7, verse 21 to 20 hanggang 23. Panginoon, nagpakita kami ng mga kababalaghan. Nagpahayag kami ng iyong mga salita. Kung ano-ano pa mga ginawa namin sa iyong pangalan. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Lahat-lahat. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Magsilayas kayo sa aking harapan. See? Alam mo, kung totoo lang, marami nakakagawa niyan. Marami nakakagawa niyan. Papalayas ng mga demonyo. Dami nakakagawa. Ikalawa, sabi dito, kinaputon sila ng sanglibutan sapagkat hindi na sila taga-sanglibutan. Tulad kong hindi taga-sanglibutan. Pagpapalit ng kalikasan. Na po? Alam pa ba ninyo na ang buhay ninyo kay Kristo, hindi ka man magsalita, na po, ipinahayag mo kung gaano kasama ang nasa sanglibutan? Yung taong namumuhay sa sanglibutan? Yung siyang anak ng Diyos, ang siyang nagsisilbing liwanag. Para tanglawan yung mga bahagi na nakakubli. Na po? Lalo na yung nabubuhay na nasa sanglibutan. No? Sapagkat ipinahayag mo po yung kanilang kasamaan. Kahit hindi ka kumibo, pinakikita ng bahagi ng buhay mo kung gaano sila kasama. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creature. Bagong nilalang. Na po? Bagong puso, bagong isip, bagong gawa, bagong pananalita, bagong libangan, bagong pamumuhay, bagong layunin, bagong pananaw, bagong plano. Yan po yung mga bago. Na po? Hindi kayang baguhin niya ng relihiyon maliban kung nasa iyo si Kristo. Sabi nga ng batibot, may batibot pa ba ngayon? Wala na, di ba? Mayroon pa ba batibot? Wala na. Maganda yan para sa mga bata. Sabi ng batibot, lalagay sila kutsara, tinidor, chopstick, sandok. Alam mo na yan, magpamilya yun. Tapos maglalagay ng toothpaste. See? Alam mo kung alin na iba. Di ba? Tapos, alin-alin ang naiba. Sasabihin na ganon. Alam na bata kung alin ang naiba. See? Ganyan. Ipinakikita doon, yung bahagi ng kaibahan mo ngayon na nasa sanglibutan. If anyone be in Christ, he is a new creature. Ang sabi diyan. Hindi ka po pwedeng maging sipilyo ka sa ngipin, ito rin ang sipilyo mo sa suklay, panlinis, ito rin sipilyo mo sa bahagi ng kuko, ito rin ang sipilyo mo sa sapatos. See? Strike everywhere. Hindi po pwede. See? Kapag anak ka ng Diyos,
Dedicated ka lang sa bahagi ng iyong kaugnayan sa Panginoon. Ang sabi ng verse 15, hindi ka na taga-sanglibutan. Pero andito pa rin tayo sa sanglibutan. Pag tinignan mo 1 John chapter 3 verse 2, anak na tayo ng Diyos. Kahit nandito ka, anak na tayo ng Diyos. Yun ang bahagi ng ating katayuan. Ano mo? Maalala niyo mga inawit noon, we are the world, we are the children. See? Kinanta ng mga international singers. Pues hindi tayo makakapayag noon. Tayong sanglibutan. John 3:16, ikaw ang sanglibutan. See? For God so loved the world. Ikaw yun. Yung sanglibutan ni inibig doon ng Diyos. Pero hindi na tayo anak ng sanglibutan. We are the world, but we are God's children. Yun ang pagkakaiba natin dahil doon sa ating relasyon sa ating Panginoon Kristo. Sabi doon. John chapter 1 verse 12. Yan po yung authority ng pagiging anak ng Diyos. Ano po? Pag verse 13, makikita nyo dyan sa verse 13. No? Iba-ibang klase dyan ang anak. Sa verse 13. May anak dyan na kalikasan. See? Ayon sa kalikasan. May anak dyan sa pita ng laman. See? Flesh. Lust of the flesh. Yan ang mga tinatawag na sanlinggong pag-ibig. Yan tinatawag na sinasabing akala. Akala ko kasi mahal ako. See? Ang daming namamatay sa akala. Maraming napapahamak sa akala. Akala ko kasi love na love ako. See? Yun ang naging problema ron. Anak, kagagawa ng tao. Ayan. Kaya makikita ninyo, maraming naging anak ng Diyos sa kagagawa ng tao. Alam ba niyo yan? Maliit pa, kapapanganak lang, dadaan sa simbahan, bubuhusan ng tubig, nabumbunan, okay, Kristiyano ka na. Paglaki, rapist. Paglaki, addict. Paglaki, pumapatay ng tao. Kristiyano yan eh. Kaya bilangguan natin, correctional, mga rehabilitation, punong-puno na mga Kristiyano na ginawa ng tao. Ang gumagawa lang pagiging Kristiyano, ang Diyos. If anyone be in Christ, he is a new creature. Lahat ng bagay nagsilipas na. Lahat pawang bago. Tapo. Now, ang pagiging anak, buhat sa Diyos. John chapter 3, verse 6. Ang sabi diyan, ang ipinanganak sa laman, kahit anong gawin mo, pinanganak sa laman, daakain kanyan sa laman. Ano po? Lahat. Pero ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Yan po. Kaya kahit anong gawin ng tao, nabaguhin yung kanyang kalikasan, yung kanyang kapaligiran, yung lahat-lahat, ano po, hindi magbabago. Naalala nyo? 1980s, ganyan. Bagong lipunan ka na. Bagong lipunan na ito, pati sa pera, nakalagay, nakatatak, bagong lipunan. Ang problema ang tao, luma pa rin. Hindi na bago. See? Tapos pinaltahan sa disiplina, kailangan sa kauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. See? Meron bang nabago? Wala. Wala. Ang pagbabago nagmumula sa Diyos. See? Nakakalungkot. Sabi ko nga, disiplina ng bayan, pero ang unang-unang number 1, yung mga nakaupo na nandun sa itaas. Mga hoodlums in uniform, kung ano-ano, mga nakakakulong, kinukulong, yung mga nakaupo, yung may mga katungkulan. Yung tumatakbo, nagtatago, yung may mga katungkulan. See? Yun ang bahagi ng buhay na walang Kristo. See?
Uso yung graft and corruption. Sa halip na pera ng tao, makinabang ang tao. Sa bulsa na pupunta. Grabe. Kaya nga sabi diyan, Genesis chapter 1 verse 26, nilikha mula sa kawangisan ng Diyos ang tao. Sa wangis ng Diyos. Ang wangis ng Diyos ay banal. Namo? Ang tao ganun din. Pero ang sabi ng Santiago 1:14, sabi diyan, bagamat ang tao mayroon pong sariling pita. Pita ng mata, pita ng dila, pita ng puso, pita ng isip. Andyan po yan. Pumupukaw po yan sa bawat bahagi ng sangkap ng laman. Yung mga pita pong yan. No? Lahat ng Kristiyano, mayroon po nito. Last. Mayroon po yan. Kaya nga nagbabala ang Biblia. Mark chapter 14, verse 38. Sabi diyan, magbantay. Be alert. Ang espiritu ay willing, malakas, pero mahina ang laman. You see? Mahina ang laman. Yun po ang problema. Kaya sabi na Matthew chapter 16, verse 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang nagkakamit noon. Anong ibig sabihin? Pagpapagusto yan. Gusto mong maging maunlad? Gusto mong maging prosper ka? Gusto sa lahat ng bagay na yan? Yan ang mag-aakay sa iyo sa pagkakalayo sa Diyos. You see? Anong ibig sabihin? Ang labis na pagpapalayaw sa sarili sa mga bagay na nasa sanglibutan, ang batas niyan, kamatayan. Pero ang pagsupil, pagkitil sa mga bagay na pagnanais ng laman, yun ang batas ng buhay. Yun ang ibig sabihin doon. Na Matthew chapter 16, verse 25. Ano ba? Kaya nakakalungkot. Maraming Kristiyano na wala na sa mga sirkulasyon. Ano po? Nabuhay na naukol para sa Diyos. Ang iba natatangay sa buhay na nasa sanglibutan. Maging mga ilang mga tagapanguna. Kakalungkot. Na nakikisayaw sa bahagi ng mga pangangailangan ng laman. Nagnanais lumawak ng mga katungkulan sa gobyerno. May mga nakaraan, may mga leader na malalaking sama ng iglesia. Gusto maging pangulo. Kakalungkot. Hindi ka pa ba kontento na ang pinakamataas na pinaglilingkuran mo, ang Diyos? Magmimiti ka pa na para mabago? Hindi mo mababago yun. Ang Diyos lang, pagbaba, makakapagpabago nun. Kaya nga, naobliga ka eh. Makikisayaw ka sa bahagi ng takbo ng sanglibutan. Kung may katungkulan ka, makikisayaw ka sa bahagi ng agos ng sanglibutan. See? Kasi may katungkulan ka eh. Now, huwag po nating ikompromiso ang ating mga relasyon sa Diyos sa mga bagay na ambisyon na nasa sanglibutan. 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Pansinin po ninyo. Ulitin ko, 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Feeling mo sikat ka? Feeling mo somebody ka? Pero kung malayo ka sa Panginoon, taliwas ka sa Panginoon, sabi ng Biblia, ikaw pa rin ang pinaka-miserable. See? Balik natin sa
John chapter 17, verse 16. Hindi sila taga-sanglibutan tulad kong hindi taga-sanglibutan. Kita po natin ang ating katayuan. Ano po? Ang laki. Hindi ka na taga-sanglibutan. Kahit nandito ka pa, hindi ka na taga-sanglibutan. Yun ang assurance na mayroon po tayo. Yung katiyakan na mayroon po tayo. Hindi lahat yan pinangakuan. Hindi yung nagdidilim na tao, pinangakuan yan. Hindi, iilan lang. Yung kanyang tagasunod. Habang sinasabi niya to, iilan lang yung nakikinig sa kanya. Hindi yung nagdidilim na tao. Bilangin mo yan. Mabibilang mo yan. Isang bagay ang kagalakan natin na sa iyo ang katotohanan ng salita ng Diyos. John chapter 17, verse 14, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita na sa atin na yan. John chapter 15, verse 3, kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita. 1 Peter chapter 1, verse 23, ano po? Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang kapangyarihan, hindi po lumilipas. Hindi yan lumilipas. Hindi yan na-expire yung kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Na po? Luke chapter 10, verse 20, gayon man, huwag ninyong ikagalak ito na ang masasamang espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasulat ang inyong mga pangalan sa aklat ng buhay, sa langit. Di ka na taga-sanglibutan. Anak ka na ng Diyos. Mamamayan ka na ng langit. May narinig akong isang Kristiyano, sabi niya, mahirap magpakabanal. Sabi niya ganyan, dito ka pa sa sanglibutan, naiikot ka ng maraming mga tukso. See? Kung hindi ka nakasentro kay Kristo, mahirap talaga. Mahirap. Pag ang isip mo marami, mahirap talaga. Ang dami mong in-entertain. Dami in-entertain. Kaya hindi ka makakalakad ng maayos. See? Unless na lagi mong i-release sa Diyos ang iyong sarili. Na ano man, mayroon ka, i-release mo sa Diyos. Hindi ito para sa akin, Panginoon. Ginagamit ako ng dyablo ngayon. Hindi ito para sa akin. Kunin mo to. See? Now, kalimitan kasi, karaniwang ganito po yung nagaganap sa atin. Tanda yan. Pag naglilinis tayo ng bahay, tanggal ka. Mga agiw, di ba? Lalo yung mga pawid-pawid ng araw. Agiw. Pagkatapos, yung mga sapot, di ba? Tanggalin natin yan. Na po? Yun ang tinatanggal natin. Nandun naka-focus yung ating atensyon. Makita mo, pag tinanggal mo yan, 3-4 na araw, pagdating ng Sanlinggo, kita mo may sapot na naman. Bakit? Yung lumili ka ng sapot, hindi mo pinapatay. Nakukuha ninyo? Patayin mo yung lumili ka ng sapot. Makikita mo wala ng sapot yan. See? Okay. Ang sabi ni Kristo, ay sabi ni Pablo, saganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Prophet. No? Now, anong ibig sabihin niya? Mamatay ako ngayon, sa langit ako, pakinabang. Tama. Tama yun. Pero sa buhay natin ngayon, umiiral na po yan.
Pagka nakita mo na ito kasalanan, nakita mo na mga bagay na yan, magdudulot sa iyo ng kabigatan, magdudulot sa iyo ng bahagi ng black sa iyong kaugnayan sa Panginoon. See? Patayin mo. Patayin mo. Makikita mo. Buhay si Kristo. At yun ay isang pakinabang. Nakukuha po ba ninyo? Dito pa lang. Umiiral na yan. Gusto mong mabuhay lagi. Ang figure ni Kristo, ang larawan ni Kristo sa buhay mo. Huwag mong pahintulutan ang anumang mga bagay na pwedeng maghari sa buhay mo, na magdudulot ng kasalanan. Patayin mo. At makikita mo, buhay si Kristo at ito'y magdudulot ng pakinabang sa spiritual mo. Nakukuha po ba natin? Ha? Ito po. Sagana ng akin ang mabuhay si Kristo. Hindi yung aking pisikal, hindi yung aking pagnanais, hindi yung aking mga sentiment, hindi lahat ng mga bagay na dinudulot na aking pag-iisip, kundi mga bagay na ayon sa bagay ng sinasabi ng Espiritu, banal na Espiritu na nasa akin. Okay? Ito ang pakinabang. Pero pag pinairal mo yung laman mo, tapos ka na. Wala kang pupuntahan. Black ang lahat ng bagay. Yan sinasabi. Mark chapter 14, verse 38. Bantay! Baka mamaya yung sarili mo. See? Sinusundot-sundot ka ng diablo para manaig ang laman. See? Watch. The spirit is willing, but the flesh is weak. See? Anong gagawin mo kung mahina ang laman? See? Sumasayaw ang diablo. Ito ang bahagi. At ito, naglalaro ito sa buhay ng mananampalataya. Nagaganap ito sa buhay ng mananampalataya. Nasa iyo ngayon ang bahagi kung alin. Choose kung gusto mong mabuhay sa pangunguna ng banal na Espiritu or pangunguna ng laman. Tayo po'y manalangin. Mamanal, pinapuri ka namin, Diyos, sa iyong mga salita. Uriin mo po kami, Ama. Turuan mo kami na sa bawat bahagi ng aming mga kasalanan, Diyos. Kagad-agad, Panginoon, ay susulit namin sa iyo. Na hindi namin pahintulutan, Panginoon, ang diablo na manatili at patuloy, Panginoon, na nagkakaroon pananagumpay sa aming buhay at kaugnayan sa iyo. Tulungan mo kami na maging karapat-dapat, Panginoon. Hindi lamang sa aming pag-iisip, hindi lamang sa aming mga puso, kung sa bagay, Panginoon, ang udyok ng banal na Espiritu na nasa amin. Totoo, mahina po ang aming mga laman. Maya-maya, Panginoon, nagkakaroon kami ng mga kahinaan, pero huwag mo pong pahintulutan na sa pamamagitan ng aming kahinaan sa laman, akayin kami nito, Diyos, palayo, Panginoon, para sa iyo. At manatili ang mga bahagi, O Diyos, na gawa ng kaaway upang magtanim ng mga bagay, O Diyos, na mga hindi kaaya-aya, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Bless mo po kami, Panginoon, sa katutuhan ng aming salita sapagkat alam namin, Panginoon, inilaan mo po ang aming buhay sa sanglibutan ito na mayroon kang layunin para sa amin. Nang layunin pong ito, Diyos, dadalhin namin sa kaparaan na ikaw ang siyang natatanyag. Ikaw ang natatanghal sa aming mga buhay. Salamat po sa pagbukod mo sa amin dahil sa aming Panginoon Kristo na nararapat din, Panginoon, sa pagbukod mo sa amin. Diyos, naka-align kami at nanatili, Panginoon, ang bahagi ng aming buhay na nagpupuri at naglululhati sa Diyos para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga katotohanan. Patuloy, Panginoon, nabusugin mo kami. Salamat kasi kabila ng ilan kami. Tangan namin, Panginoon, ang sentro ng iyong mga salita sa aming mga buhay. Bless mo po, Panginoon, mga katotohanan pong ito. Nakikita po namin ang larawan ng sanglibutan. Nakikita po namin ang kaganapan, Panginoon, sa kasalukuyan. Nakikita namin, Panginoon, ang pagkahumaling ng tao sa bisa at kapangyarihan ng relihiyon. Hindi sa bagay, O Diyos, ng katotohanan na pinarito ng aming Panginoon Kristo.
na sa pamamagitan ng kanyang buhay, dala niya ang buhay para sa amin, hindi ang isang relihiyon. Pagpalain mo, Ama, ang mga katotohanan pong ito. Nanawa ito po ang makita at maakap, Panginoon. Ang bahagi ng katotohanan, pagparito ng aming tagapagligtas, pakikipagrelasyon, pagkakaroon ng pakikipag-isa sa bahagi ng aming Panginoon Kristo, hindi sa bahagi ng pag-akap ng anumang relihiyong itinatag ng tao. Bless mo, Panginoon, ang iyong mga katotohanan. Pagpalain mo po ang aming mga puso. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.